Pedro, mga pinakamamahal sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng iyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng iyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang makikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo po ng panahon ng Kwaresma, ang ating 40 araw na paghahanda, paghihintay para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito pong ating gagawing pananalangin, pag-aayuno at pagbibigayan, paglilimos, prayer, fasting, almsgiving ay naway maging
mabuting paraan nating maihanda natin ang sarili natin. Kagaya ng paalala ko po nung ako'y nagmisa sa akin pong parokya ngayon na kinalalagyan dahil ako po ay humalili muna kay Father Doji Asuncion na siyang pinagdarasal natin sa kanya pong paggaling at paglakas. Ako po ay nasa Our Lady of Assumption Parish ngayon sa Malate, Manila. Abay, nung doon ako ngayon, nasa panahon ng Kwaresma ang aking dating din, kaya sabi nating special din ang panahon ng aking pagdating sa parokya ng ating mahal na ina. Kung saan nung linggo nga po ay pinaalala ko na ang ating 40 araw na paghahanda, paghihintay, ay hindi po sa kamatayan, paghihirap ng Panginoon. Baka masyado tayo nasasanay kasi na ang inaabangan at ating parang pinagpipiyasahan ay ang paghihirap ng ibang tao, ay yung pagbagsak ng ibang tao. Kailan ba maghihiwalay itong dalawang ito? Masyado na silang maligaya. Kailan ba maghihirap ang pamilyang ito? Masyado na ako naiinggit sa kanila. No. Lent, the 40 days and 40 nights, ay to prepare us to become worthy to share in the victory of Christ. But, kailangan muna nating tahakin ang landas ni Kristo. Ang landas ng krus. The way of the cross. At dito makikilala tayo bilang mga alagad ni Kristo. Susundan natin siya sa kanyang paghihirap. Bago yung paghihirap, syempre, susundan din natin siya sa kanyang paglilingkod. Sa kanyang mabubuting halimbawa, dito tayo tatawaging mga alagad ni Kristo. Kristiyano. Sa araw na ito, mga kapatid, 22 ng Pebrero, sa loob ng panahon ng Kwaresma, may isa po tayong natatanging kapistahang ipinagdiriwang ngayon. Hindi po ito kamatayan ng isang santo, kaarawan ng isang santo. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, the chair of Saint Peter. Hindi po natin sinasamba ang mga santo, ang rebulto. Baka sabihin nila, pati upuan pala, sinasamba na rin nila. Pati upuan pala, sinasamba nila. Hindi po. Tandaan natin na ang upuan, when we say chair, throne, ito po ay simbolo ng kapangyarihan, ng kakayahan, ng pananagutan. Kaya ang ating ginugunita inaalala ngayon ay ang kapangyarihan, pananagutan na ipinagkatiwala ng Panginoon kay Pedro, ang unang Santo Papa, na siyang ipinagpapatuloy ng mga humalili at sumunod sa Kanya. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, narinig muli natin ang tanong ni Kristo, sino anak ng tao ayon sa mga tao? Who do people say that I am? Una yun ang tanong sino ako, sabi nila? Ikaw daw si Elias, si Jeremias, isa sa mga propeta, ikaw daw si Juan Bautista. So ang dami, no? Ang daming haka-haka, ang daming sabi-sabi. Sa totoong buhay, pag pinakinggan mo lahat yan, hindi ka matatahimik, hindi ka papayapa. Kapag pinakinggan mo lahat ng mga bulong-bulungan tungkol sa iyo, remember, you are more than what they say. You are more than how they define you. At the end of the day, it's between you and God. Ang Diyos pa rin ang siyang tunay na nakakakilala at magpapakilala sa iyo. Kaya nga, ang ating pong inaalala ngayon ay hindi lang yung kapangyarihan, hindi lang yung katanyagan, hindi lang yung posisyon na ibinigay kay Pedro. Sa iyo, Pedro, ipagkakatiwala ang susi ng kaharian. Pero merong katambal din yun na pananagutan. Kaya nga, pagkatapos ng mga sandaling ito, sa mga susunod na araw, maririnig din natin, minsan pa sinabi rin ni Kristo kay Pedro, pakanin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Huwag kang masyado nagpapakakampante at nag-enjoy lang sa posisyon, sa titulo na ibinigay at tinanggap mo. Merong pananagutan ito. Kaya ang inaalala at pinagdiriwang natin ngayon ay ang paglilingkod na ginawa ni Pedro bilang pagsunod kay Kristo. Kaya nga ngayong Kwaresma, mga kapatid, ito po ang hilingin natin na sana sa pamamagitan ng gagawin nating prayer, fasting, almsgiving, pinaalala sa atin yan nung Ash Wednesday. Kung gagawin natin ito, hindi pakitang tao, hindi ipokrito, kundi gawin natin ng
totoo bilang tao, tapat bilang Kristiyano. Ito ang magpapakilala sa atin kung sino tayo bilang mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Kaya sana yung ating pananalangin, pag-aayuno at pagbibigayan ngayong Kwaresma ay maging tanda ng ating pagsasariwa ng ating pagkakakilanlan bilang mga alagad ni Kristo, bilang mga Kristiyano. Hindi sa titulo, hindi sa trono, kundi sa ginagawa nating mabuti sa kapwa-tao. Makikilala at ipakikilala tayo bilang mga tunay at mabuting Kristiyano. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay umabot sa panahon ng Kwaresma kung saan gugunitain namin, babalikan at ipagdiriwang namin ang tagumpay ng iyong pagmamahal sa amin. Ganun pa man, Panginoon, hinihiling namin sa pamamagitan ng mga panahon o ng mga araw ng panahon ng Kwaresma ay muli naming maipakita ang pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan din ng aming mga tapat na sakripisyo at paglilingkod na ginagawa sa buhay, hindi lamang sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan at sa aming mga kakilala. Higit sa lahat, nawa makilala ka ng ibang tao, lalo na ng maliliit, ng mahihina at mahihirap dahil sa aming mabuting ginagawa. Amen.